Okay, good day guys, no? Meron na naman tayong service dito na Sharp automatic washing machine. So nandito kami ngayon guys sa Paranaque, no? So ang problema nito guys, A3 error, no? Sabi ng ating customer, no? So ang lumalabas. So ngayon guys, ang ginawa namin para malaman natin kung lalabas yung error, nilagay muna natin siya sa spin, no? So ayan. So nilagay natin yan sa spin guys para malaman natin kung lalabas ba yung A3 error, no? Ayan. So dito pa lang guys, nung paglagay natin sa spin, may napansin na kagad kami dito, no? Ayan. Yung oras niya guys, bumaba siya step by step, pero mabagal, no? Ayan, wala siyang laman guys, no? So bumababa siya ng mabagal, pero hindi umiikot yung drum, no? So ayan, nasa number 10 siya, no? So pag ganito guys, alam na, no? Mayroon na kagad tayong duda kung anong problema ng isang washing machine. Basta tandaan nyo guys, kapag ang washing machine na ilagay nyo sa spin, tapos bumaba yung oras ng paisa-isa na wala siyang laman, tapos hindi siya umiikot, no? Matagal yung display time, matagal siyang bumaba. Ang number 1 yung chicken guys, yung water level sensor, no? So ito guys, A3 error ito, no? So ibig sabihin kapag ganito siya, nag-stuck siya, hindi siya door switch ang problema or yung bomb switch. So para sigurado tayo, checkin na rin natin. So ayan guys, tine-check namin siya, continuity test, okay naman. Yung bomb switch walang problema, no? So wala rin problema yung door switch, no? So ito guys, ang nakita natin, palitan natin to yung sensor. So lagyan muna natin to ng sensor para matesting. Ayan. Ihang muna natin yung luma, palitan natin ng bago. Ayan. So testingin natin guys, paikotin natin, no? So ito yung luma guys, so hinang lang natin, no? Sinalpakan natin siya ng bago. So testingin natin, tingnan natin kung anong reading mayroon dito, no? Ayan. So dito guys, nakita namin 13.5 yung reading niya. So kung basihan natin yung reading, good, no? Good yung washing machine based doon sa reading niya. Pero ayan. So gagawin natin, testing natin, no? Habang sinasalpakan natin siya ng bagong sensor, testingin muna natin. Ayan guys, lagay natin siya sa spin. Ayan, kung mapansin nyo guys, so baba kagad siya ng 9, no? So kanina nung in-spin natin from 11, naging 10 siya hanggang hindi siya nag-spin. Dito pag start pa lang natin, baba kagad siya ng 9, no? Ayan. So bumaba siya kagad ng 9. Antay lang natin siya guys umikot, no? Ayan. So yan guys, umikot na, no? So confirm na sensor ang problema, no? So ganito guys, no, yung Sharp automatic washing machine. Ayan, so ito yung sensor niya guys, oh. Ayan, kung mapansin nyo, may parang kulay blue sa loob. Ibig sabihin corrosion na yan guys, yung sa loob niya, corroded na yan. Kaya yun ang sira niya. Kaya pagka nakita nyo na may ganun na siya, kulay blue or kulay green sa loob, ibig sabihin corroded na itong sensor na ito, sira na. Ayan guys, oh yan, yung parang siyang nagmamark sa kulay green. So ibig sabihin guys, sira na, no? Kaya hindi siya nag-spin, naglalabas siya ng A3. Take note nyo guys, no? Ang Sharp automatic washing machine, kapag naglabas siya ng A3, dalawa lang ang pwedeng magbigay ng A3 dyan. Yung sensor niya or yung kanyang bump switch or yung safety switch, no, na binabangga niya. So makikita nyo na kagad yan kapag ang washing nyo ay matagal siya makatapos, no, pabalik-balik sa rinse, minsan nag-A3, ibig sabihin yung bump switch ang may problema. Pero kapag nag-A3 siya, nag-i-stack siya after niya mag-drain, tapos nag-i-stack yung oras, tapos doon lumalabas yung A3 error, ibig sabihin ang problema guys yung sensor, no? So ganun po ang pag troubleshoot nitong Sharp automatic washing machine. So madali na natin siya ma-identify, no, kung may problema yung sensor or yung kanyang bump switch. Basta pag matagal bumaba guys yung oras pagdating sa spin time, sensor kagad yan. Kahit anong brand guys, basta ilagay nyo sa spin at matagal siyang bumaba yung oras, may problema yan sa sensor kapag hindi siya nag-spin dry. Ayan. So okay guys, maraming salamat sa panood. Bye bye.